Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mainit at mapagpalang pagbati po sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. At kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan po ng ating mga social media platform. Sa inyong pong Facebook Broadcast Live, sa inyong Facebook, i-type lamang sa inyong Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, live din napapakinggan sa ating live audio streaming. Kung kayo po ay may smartphone or Android phone, punta lamang po kayo sa Google Play at i-download ninyo ang eBox PBS Receiver. At kapag nakita nyo na po yung ating PBS Receiver, i-install nyo po yan at lalabas na po doon sa inyong mga tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Meron tayong RP1, RP2, RP3, and of course ang ating mga FM stations, FM1 and FM2, and ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang po doon sa Radyo Pilipinas World Service para po mapakinggan nyo ng mga programa natin dito sa ating himpilan. And of course sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin natin ang buong puwersa ng ating Radyo Pilipinas World Service staff. Mula po sa ating technical side, sa ating master control, si Ms. Susan Aizon. And of course, sa ating wirecast operator, si Hero. And of course, sa ating audio streaming, si Leo. At sa ating production side, si Stephanie Vicente. And of course, si Mr. Jerome Toledo. Alright. Siyempre, sama-sama pa rin tayo sa isang edisyon ng Global na Tayo. At nakatutok po tayo dito sa midterm elections this May 2025 dahil nagsimula na po last Sunday Manila time ang overseas voting, yung online voting system o yung OVCS, kung saan may mga embahada at konsulado o mga embassies po tayo na will cast their votes through online, pero mayroon pa rin ibang mga embahada that will cast their votes by mail or in person. So, tututukan po natin yan sa mga susunod pang mga araw. At this time around, tayo naman ay nakatutok sa Middle East. At makakasama natin, of course, ang ating Philippine Ambassador to the UAE or United Arab Emirates. Walang iba kundi si His Excellency Alfonso Ferdinand A. Ver. Magandang umaga po, His Excellency Ambassador Ver. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray, of course. Kita na naman tayo. Opo, at suking-suking na natin si Ambassador Ver dito sa ating programa. Thank you very much, Ambassador Ver, ha? Sure, always. Alright, so napatawag po kami, Ambassador. Of course, alam naman ng ating mga kababayan na ang Middle East is home to many thousands of our Filipino workers living and working there sa Middle East, particular of course dito sa UAE. At napag-uusapan nga, tulad nga na nabanggit ko kanina, nag-start na po nung Sunday, Manila time, yung online voting and counting system o yung tinatawag na online voting. So kamustahin po namin yung online voting and counting system dyan po sa United Arab Emirates as we speak. Thank you. Unang-una, good morning po sa lahat ng inyong pakinig at nanonood na rin. Salamat, Sir Ray, kasi dito sa UAE, kung saan may halos 1 milyong Pilipino, dito nakapagtala kung pinakamalaking bilang ng registered voters, no? 189,892. So 190,000 na lang, sabihin natin na kung saan two-thirds, mga 124,000 sa Dubai at Northern Emirates kung saan mas maraming mga Pilipino. At dito naman sa Abu Dhabi, yung remaining third, mga 66,000. So pinakamalaki ho yan all over the world. So salamat sa mga programang to. We spread the information campaign para rin malaman nila kung ano itong online voting.
Alright. So, ulitin ko lang, Ambassador Ver, ilan po ang nakaregister at nakaboto na? Registered po dahil mga ilang buwan din tayo nagparehistro, no? 190,000 Wow. ilagay na lang natin sa ganon. Ang susunod na step naman po mula dito sa 190,000 na to ay mag-enroll Yun. bilang overseas voters. Hindi ko po masasabi kung ilan ang bumoto po, bawal po yun, ano, para hindi tayo maka-extrapolate ng ibang figures. Pero nung nagsimula po tayo mag-open ng enrollment, mabagal-bagal pa, no? Out of that 189,000, 190,000, mga 5% pa lang ang nakaka-enroll online to be able to vote online. So, ako naman naniniwala, lalo na nung nagsimula na kahapon, marami na ring yung trend parami na. Marami na nag-enroll online, sabay boto na rin. Kasi nagsimula tayo nung pag-enroll online mga ilang araw na nung March 22, no? So may pagkakataon mag-test vote doon, baka yung mga iba kinakabahan, baka may mapindot silang mali, maboto na. At least itong linggo, pag-enroll mo, sabay boto na dahil ang kalahatan nun 5 minutes, 10 minutes, kaya nga po ipinapatupad natin itong online voting para mapadali ang pagboboto lalo na sa mga overseas sa Pilipinos natin. Hindi na sila kailangan pumunta sa embassy. Yun yung ina-address ng online voting, ano po, Ambassador. Opo. Para ma-address yung issue na hindi ako makapunta kasi napakalayo ng embahada, hindi ako makapunta dahil may work pa ako ngayong umaga. This will address that, yung issue na yun, yung challenges na yun. Opo, tsaka sanay dito lalo na sa UAE at sa lahat na rin ng lugar, sanay na tayo sa ating cellphone Yes, oo. ating mga gadgets. Dito po, pagbayad nila ng mga bills nila, pag-renew ng visa, mga lisensya, pag-remit ng pera, puro online na So, tama na rin. May kwento ko lang, nung first day, so may mga nagpunta rin, pero may mga, parang nung nakaraan pa rin, may poll watcher, may mga nandun yung committee. Nagtaka nga yung poll watcher, sabi niya, sinong babantayan namin? Wala nang pumupunta. Sabi na, ito yung isa sa mga ano ng online. Wala na pala kaming gagawin. Sabi ng mga poll watcher. Oo nga, no? So, that's one of the very first realizations, no, na bumoboto na sila from the comfort of their own homes, so even sa office, kung asan man sila dito, anywhere. Pero hindi sila maperwisyo para bumoto pa. Pero what were the challenges, especially on the first day, His Excellency Ambassador Ver? Ano yung mga challenges na na-encounter po ninyo? Nung first day, meron nung technical glitches nung pag-initialize, yung first, parang unang beses namin inon yung mga gadget, laptop namin, kumbaga. Ang maganda po dyan, 24/7 po ang support ng COMELEC. Yung kanilang tech support, na-resolve naman kagad at patuloy po, pag-resolve, bumoto na rin po ako kagad. Okay. Sama na rin ako. Hindi ko lang po maipakita yung mga ganun dahil bawal nga po. Opo. Pero We understand. sana manalig din tayo na ito ay mabilis, madali at more importantly secure, no? Tsaka yung credibility nitong boto. So sana maparami pa natin yung pagkakataong mag-enroll at bumoto. You can still enroll online until May 7. Tapos ang election nga po, April 13 hanggang May 12, kung saan yung last day yung botohan po dyan, hanggang alas 3 po ng hapon dito, which will coincide with the 7 p.m. po dyan, kung saan matatapos ang botohan sa May 12. Oh, yun. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yan, no? Hanggang May 12. Pero yung enrollment po hanggang May 7 na lang, Ambassador? May 7 po. Okay. Pag-enrollment po ba, Ambassador, ano yung usually na hinihinging dokumento? Kasi bukod sa registration, meron pang isang stage, tulad ng nabanggit po nyo, Apo. yung enrollment. So ano yung mga hinihinging dokumento yung para registration successful? po, I'm sorry. Sige. Sige po. Opo. Yung registration po, yan yung kinuha yung biometrics, no, na may picture. So from there on, you are included in the certified list of voters. So ngayon, ang proseso, pupunta ka sa aming mga links, meron din sa COMELEC, either a link or a QR code, iano mo lang yung cellphone mo doon, titignan mo,
may dalawa kang pwedeng mapuntahan. Una, yung certified list of voters for Abu Dhabi or certified list of voters for Dubai and the Northern Emirates. Pag-click mo nun, pagagawan ka ng online account, parang yung mga produkto dyan, banggitin ko na, parang kung magbubukas ka ng GCash or mga ganun, Okay. o mag-open ka ng bank account, parang ganun po ba, no? Gagawa ka ng online account mo using your email, inihingi yung mobile number mo rin. Tapos, gagawa ka ng password mo. Sinasabi namin sa mga tao, wag yung usual na password kasi baka mahalo-halo sa may iba. Anyway, after that, pipili ka ng identification na gagamitin mo. Usually naman po dito, ito yung passport. Kasi lahat naman dito may passport. Tapos, either i-picturean mo yung passport mo. After that, makaka-receive ka pala ng email o OTP confirmation to proceed. No? Just like the usual, ano. Tapos, i-scan mo na yung passport mo. Pwede mong picturean na ganon. O may mga gumawa na rin parang a very clear colored file o kaya yung mga nasa phone na nila na file, i-upload na nila. Babasahin yon. After that, makaka-receive ka ng confirmation email o OTP. Tapos sasabihin, okay, take photo. So, igaganon mo lang, mga the usual, no? Parang nung niregister natin yung ating mga SIM cards. Yes, yung, yes. yung kukunan ka ng potong ganyan. Wag dapat nakasalamin. Tapos pagka kuha nun, lalabas na, hindi mo na kailangan mag-type ng mga pangalan kasi kung ma-scan yung passport mo, lalabas yung data mula dun sa certified list of voters. Tapos kung magawa natin yun, a few minutes, nagawa ko po yan, a few minutes, lalabas po, congratulations, you are Yun. now an online voter. Ayun. Pero nabanggit po Tapos niyan, yan. so, sa ambassador, kasi para siguro sa mga tech savvy, katulad ni Ambassador Ben, medyo may pagka-tech savvy si Ambassador, kaya medyo naman po. mabilis niya na proseso. Pero dun po sa mga hindi tech savvy nating mga Pilipino na nandiyan dyan sa UAE, paano natin, do we have people to assist them to fill up those forms sa enrollment? Unang-una po, even before, no, dito, dahil marami ditong mga local Philippine media na rin, even yung national media nila, pati yung mga vloggers dito, marami. Okay. Gumawa kami ng simultaneous program. Dahil alam niyo naman dito, sabihin nila, hindi ako tech savvy, pero magaling ako sa Facebook, sa TikTok, at yan, may account. So, pinakita lang ho namin na parang ganun lang ho. Okay. Na napakadali. And it's nice you mentioned that, gaya nga yung mga iba, yung mga kuminsan di nila hawak yung passport nga nila, no? Pero pwede mag-upload ng photo nung kanilang passport from their own files. We've been going around lahat ng pagkakataon. Just a few hours ago, right, just to inform you, I had the opportunity to brief yung malaking grupo ng Couples for Christ dito. We have a reach technically of over 3,000, sabi nung ano. So, patuloy po kami sa pagdating sa embahada, kung pumupunta ka doon ka magpaturo. Meron hong magtutulong sa inyo doon. Tapos meron din po tech support sa Manila. Meron kaming call center dito. Matatawagan. So full service ho tayo dito niya, Sir Ray, para maengganyo lahat bumoto at makitang madali. That is nice. That is nice, no? Yung talagang full support ng ating embahada, ang mga officials and staff ng ating Philippine Embassy sa UAE to assist itong ating mga kababayan nito para ma-exercise nila yung kanilang right to vote para sa ating midterm elections. And hopefully as May 12 approaches, Ambassador, dumami pa yung makapagpa-enroll dito sa mga na-register na voters natin para dumami pa yung ating mga botante at makapag-participate sa Sir midterm Ray, elections. madagdag ko lang, dahil second day pa lang naman kahapon, we're starting our third day. Nung mga pumunta kahapon, nung first day, so nagsisimula na. So yung mga iba, kinikwento na nila, madali. We're also asking them to give their testimonies. On the second day, trumiple Uy! yung number. So
palagay ko ganun ang magiging trend, no? So hindi lang natin pwede sabihin kasi yung actual number of voters. Yes. So Opo. pati yung percentage, kasi pati yung mga iba kinikwento na nila na ganito, meron din daw nahihirapan, may nagre-raise ng issues sa security. Lahat po yan. Kahapon po nagkaroon ng press conference ang COMELEC. I-address nila yung, with all the technical explanation. So manalig lang po tayo. Tingnan po natin at pinadali ho ito, hiningi po ng mga Pilipino ito Yes. since 2004, nagsimula na po. Nagsimula tayo sa manual, yung parang pagbibilang din na ganun, yung di kamay din nun. Naalala ko rin, para lang din po ako nasa school building sa atin. Nasa polling precinct. Oh. Then we moved into automated, online, yung mga ganun. Tapos iba na ho yung technology ngayon, hindi na po yung mga dati kuha ho ng makabagong teknolohiya ang COMELEC at nakatutok sila sa lahat ng mga embahada natin. 24/7 may support. Napakabilis na nila sumagot online or through yung mga chat po. No. Ay, curious ako, Ambassador, Your Excellency. So yung UAE media, yung national media diyan, yung UAE media, alam nila na nagkakaroon tayo ngayon ng online voting. And if they know, ano ang reaction nila? How do they perceive this online voting natin? Yung mga kasi marami yung mga iba-ibang nationality ito. There are over 200 nationalities, no? So dami. Unang-una malaki yung ating Pilipino media, no? Online and online na rin, wala na nagpreprint, electronic media na rin. Tas yung in fact may radio station dito. Lumabas na rin kami doon yung nasabi kong Emirati media, meron silang tinatawag na Emirates Labs, no? Emirates Labs Philippines, Uy, Emirates Labs talaga? Egypt, Emirates Labs. Wow. Na pahintulutan po kami, that's sa Dubai po, yung Emirates Labs Philippines. Nanawagan kami doon, lahat malaki yung reach noon. And natutuwa sila, no? May mga ibang nasyonalidad ho dito. Sabihin ko na po, yung Indians. Sila yung pinakamarami. Marami silang mga all over the world. Pinakamalaking Indian diaspora. Kaya lang hindi sila makaboto overseas, no? Yes. So, nainggit nga sila sa atin. Sabi niya, buti pa kayo Pilipino, nakakaboto kayo kahit saan kayo. So, nakakatuwa lang. So, at least kita nila na we're doing everything for our Filipinos, our kababayans overseas. That's nice. Ang Be ganda part po. of the political process din sa atin, no? Yes, biruin nyo may national local media sa UAE na may programa pangalan. Ano yun? Love the Philippines. Oh, biruin nyo. Emirates Labs Philippines. Emirates Tapos may Labs, Filipino the radio station na mga Wow. pati yung media, syempre marami ding reporter na Pilipino na nagtatrabaho din sa mga meron din silang mga desk at saka mga special sections, of course, for the expatriate communities. So lahat po yan. And patuloy po, iniimbitahan kami kahit remote dahil mas madali na ngayon, online na. Minsan naka-live pa yung mga Pilipino, naka-live sa lahat ng mga okasyon, kahit induction man yan o beauty contest o yung mga anniversary ng organisasyon din, dinadayo namin lahat yan. At ang diskurso na namin yung pag-online voting. So alam na po nila, no? And through your help too, I'm sure, no? Kasama na rin po kayo sa ating campaign and with your global reach, no? Tama-tama, global na tayo at yung isang programa nyo, Sir Ray, yung iba yon, ito naman talagang global. So lahat ng pagkakataon din na tawagan nyo lang kami kung paano kami makakapalaganap pa nitong impormasyon dito. It's indeed our pleasure and honor to always have you sa ating mga programa. Ano po, Your Excellency. Maging sa Bangon, sabihin ko na sa Bangon kasi kapatid na himpilan din natin Alas yun. 4 na ng umaga po dito yon. Thank you very much po, Ambassador. Nonetheless, meron pa po kayong ibang mensahe. Go ahead and invite yung pang ating mga kababayan na nandiyan dyan na kinakailangan magpa-enroll. Go ahead and enroll. Invite niyo po sila. Encourage sila. Nananawagan po ako sa lahat. Sama na po ang tulong ng mga halos 1 milyong Pilipino dito. Ito na po ang ating pagkakataon. Pinadali na po natin. At masasabi natin na ang pagboto ay ito isang pinakakongkretong paraan para masabi mong kasama ka sa paghubog ng kinabukasan ng Pilipinas at para sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas. At kahit nasa labas ka ng bansa,
ay meron kang boses, ika nga. Sa pagboto, pare-pareho tayo, patas tayo, isang tao, isang boto, babae, lalaki, bata, matanda. At lahat ito, magagawa na natin sa online voting. Ako po, nananawagan, kung may kailangan po kayo, pagpaturo online o kung paano pagboto, handa po kami sa aming mga embahada 24/7 po. So maraming salamat po ulit sa lahat. Maraming salamat po, Your Excellency, Ambassador Ferdinand. Doy lang po, Doy. Ambassador. Alam niyo, sanay na sanay ako kay Ambassador Ber or Ambassador Doy kasi talagang ano po siya. Alam niyo, sa totoo lang, this is not joking or kidding Every time sa mga nakikinig at nanonood ngayon at sa mga susubaybay pa sa programang ito at sa programa natin sa kabilang himpilan sa Bangon, never did we fail to get inputs, information from our Philippine Embassy in UAE sa pangunguna ni Ambassador Ver. Kaya maraming salamat po, Ambassador Ver. We wish you all the best. We wish you the best of health and your success is our prayer always. Maraming salamat po, Ambassador Ver. Thank you po. Ang ating pong Philippine Embassy to UAE sa pangunguna ng ating Ambassador His Excellency Ferdinand A. Ver. Magbabalik po ang inyong himpilan ng inyong programa makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Trade and Industry para sa kanilang pagbubuo ng digital platform na Bagong Pilipinas Marketplace na may layuning mas maipakilala pa ang mga produktong Pilipino. It is an initiative set to become a robust business-to-business e-commerce platform that will highlight the products and services that are proudly Filipino. The platform will empower MSMEs by providing them a space where their products can be seen, recognized, and valued by a wider market. Hinikayat naman ng Pangulo ang lahat sa pagbibigay ng suporta sa ating mga MSMEs at patuloy na ipagmalaki ang mga produktong Pinoy sa buong mundo. Let us continue to champion our homegrown products, elevate them to new heights, and embrace the brilliance of Filipino craftsmanship and ingenuity. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Palakasin pa natin ang industriyang Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa Mindanao para bigyan ng tulong ang ating mga magsasaka na itinuturing na isang haligi ng ating ekonomiya. Sa ilalim ng Agri-Puhunan at Pantawid Program, maaari na po kayong makahiram ng puhunan hanggang 60,000 piso sa mababang interes na 2% kada taon. Bukod rito, siniguro rin ng Pangulo na buo ang suporta ng pamahalaan at binigyang diin na ang bawat isa ay may pagkakataong maging maginhawa ang pamumuhay sa bagong Pilipinas. Sa panahon naman ng pagtanim hanggang sa pag-aani, makakatanggap din po kayo ng tulong pagtawid na nakakahalaga ng 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob ng 4 na buwan. Mamamahagi rin po kami ng Interventions Monitoring Card o IMC. Sa tulong nitong IMC, mabibigyan po kayo ng input credit upang makabili kayo ng dekalidad, abot-kayang farm input mula sa ating DA accredited na mga merkado. Mamamahagi rin po tayo ng mga makinaryang pangsakahan na inaasahan, mapapataas pati ang inyong ani at ang inyong kita. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
Alright, patuloy po kayo sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Tandaan po, nasusubaybayan tayo sa ating Facebook Broadcast Live, sa ating live audio streaming, and of course sa ating YouTube channel. So please, suyo lang, paki-follow, like, and subscribe sa ating mga social media platforms. Alright, kanina nakapanayam natin si Ambassador Ver, ang ating ambassador dyan po sa United Arab Emirates bilang bahagi ng pagtutok natin dito po sa ikatlong araw ng online voting o overseas voting para po sa ating mga Filipino overseas living and working abroad. Ano po? Napakalaking bagay po nitong online voting na to. Just like what Ambassador Ver said, na ito na yung tugon sa matagal nang pinapanawagan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ikaw man ay Filipino living and working abroad, ikaw man ay Filipino seafarer, ito pong online voting. Ayan. Dati noon, who would have thought 20, 30 years ago na makakaboto ang mga OFWs sa ibang bansa? Di ba? Ngayon, sabi nga ni Ambassador Bear, which is true, nag-umpisa yan doon sa tinatawag na overseas voting, yung mail-in. Yan. Mail. Pupunta ka mismo, parang polling precinct. Parang presinto, kaya lang nasa ibang bansa. So, ang naging unang problema dyan ng ating mga OFWs, malayo yung embahada. No? Kasi hindi katulad ng mga presinto dito sa Pilipinas, yung mga eskwelahan malapit sa mga bahay natin, madali natin puntahan. Ang problema, yung embahada malayo, karamihan doon sa mga OFWs na nagtatrabaho, that falls within their jurisdiction. Yun yung unang naging problema. Although nasimulan na yung personal voting, no? So nasundan niya ng tinatawag na yung online voting na, yung data voting, yung pupunta ka doon, papansin ka na lang. Pero ganun pa rin ang problema. Malayo pa rin. So ito pong online voting address that concern na hindi na kinakailangan pang pumunta nung OFW o nung Pilipino kung saan man siya naroon, papunta ng embahada para bumoto. That goes the same with the Filipino seafarer. Kapag dumawang ang barko niya, magpaparegister lang siya, magpapa-enroll, pwede na siyang bumoto kahit na nasa barko siya. Pwede na siyang bumoto as long as he is registered and enrolled. Dalawang proseso po kasi yan. Magpaparegister ka muna and then magpapa-enroll ka. Okay? Para magpaparegister ka, ako isang Pilipino nagtatrabaho dito sa UAE, ganito. Ngayon, the second step is yung enrollment. Kukunin na ngayon yung mga importanteng data sa iyo bilang isang botante. Katulad din kapag ikaw ay nagpapa-register at nagpapa-enroll bilang registrant o registered voter dito sa Pilipinas, kukunan ka rin ng mga importanteng detalye, pangalan, kung saan ka nagtatrabaho, yung anong number ng cellphone mo, syempre i-verify yan, anong email mo para sa mga importanteng informasyon na dapat ipadala. Pero hindi, tapos maggagawa ka ng sarili mong password, no? Para yung sarili mong password, hindi ka didiktahan ng password, gagawa ka ng sarili para sa security ng iyong informasyon. In short, nandun na yung technology, samantalahin po natin yung ating mga kababayan, yung mga nakikinig at nanonood po sa atin dito sa Pilipinas, maging sa abroad. I hope you are listening doon sa mga hindi pa nagpapa-enroll. Magpa-enroll na po kayo at bumoto kayo. Hanggang May 12 po ang botohan doon sa mga enrolled na. Hanggang May 12. Pero kung hindi pa kayo enrolled, ang enrollment deadline is on May 7. Pag hindi kayo na-enroll ng May 7, maski na-registered kayo, hindi kayo makakaboto online. So, kinakailangan registered ka and then enrolled. Doon ka makakaboto anytime until May 12. So, go out and vote. Exercise your right to vote para pumili ng leader ng bansa na inyong napupusuan. Okay. Sige. Pero dumako naman tayo sa iba pang aspeto ng ating usapan. Since global na tayo, well, globally, ang West Philippine Sea ay nasa Google Map na. So, pag ikaw ay nag-type ng West Philippine Sea sa Google browser, West Philippine Sea, type mo, di ba?
lalabas ngayon sa Google Map, hanapin mo sa Google Map, West Philippine Sea. So, malaking bagay po yon. It's a big, ika nga po, booster para po sa patuloy na paninindigan ng ating bansa sa international community, sa global community, na itong parting ito ng karagatan, sa Pilipinas, sa West Philippine Sea po ito. Ngayon, hindi po ibig sabihin niya na kapag nakita nyo na yung West Philippine Sea sa Google Map, wala ng South China Sea. Meron pa rin pong South China Sea. Nandun pa rin ang South China Sea. Ang West Philippine Sea, tulad ng ating naging panayam sa ating foreign policy expert at security analyst na si Professor Rene De Castro sa ating programa sa Bangon, Bayang Mahal. Ang paliwanag niya, makikita mo yung West Philippine Sea within the 200 nautical mile within the Philippines exclusive economic zone, within the 200 EEZ. Doon mo makikita yung West Philippine Sea. Beyond the EEZ, makikita mo naman ngayon doon yung South China Sea. So nandun pa rin yung South China Sea, pero yung West Philippine Sea kung saan dapat tayo nandoon within the 200 EEZ zone, doon po makikita ang West Philippine Sea. What does it mean? It means that that portion of the sea within the 200 EEZ is the sovereign right of the Filipinos, the sovereign right of the Philippines. Okay? Kaya't malaking bagay po yan dito sa tinatawag nating arbitral ruling noong 2016. Although, syempre hindi kinikilala ng China yan at alam naman natin baka sa mga oras na ito nanggagalaiti na naman ng China, nagwawala na naman ng China dahil siyan. Baka nga iban pa nila yung Google eh. Baka iban pa nila yung Google. Pero ibig sabihin, nakikita na yan ng global community. Nakikita na yan ng international community. Imagine mo, ilang milyon ang gumagamit ng Google. Hindi lang 5 million, hindi lang 6 million. Baka umabot pa nga ng billions sa dami ng mga gumagamit ng Google at ng Google Maps. Alright? So, sabi nga nung isang foreign policy expert na nakausap ko, sampal daw po yan sa China. Pero ang tanong, sino ba ang nagpasimula na ipangalan sa Pilipinas yung bahaging yan ng South China Sea na ngayon ay kilala natin bilang West Philippine Sea? Hulaan nyo kung sino. Hindi na. Si dating Pangulong Noynoy Aquino. Yumao na po siya. Si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Yumao na po siya. Pero isa sa mga naging, sabihin na nating pinaglaban niya noon na maipangalan itong portion na ito ng South China Sea na nasa loob ng ating EEZ bilang West Philippine Sea. Noong una, pinagtatawanan siya. Noong una, totoo yun. Pinagtatawanan siya ng mga kalapit nating bansa, yung mga ASEAN members natin. Noong una. Pero ngayon, as the time goes by, habang pinanindigan natin ang 2016 arbitral ruling, habang pinaglalaban natin, patuloy na pinaglalaban ang ating karapatan at soberentiya dyan po sa bahaging yan ng karagatan, unti-unti na namumulat ang mata at kamalayan ng ating mga kalapit bansa. Hindi lang ng ating mga kalapit bansa, maging sa buong Indo-Pacific region, maging sa European Union at sa iba't ibang bahagi ng bansa, mundo. Nakikilala na po ang West Philippine Sea bilang sovereign and territorial right ng Pilipinas. Kaya lang, patuloy pa rin tayong nabubuli ng China. Patuloy pa rin tayong ginigit-git ng China. Patuloy pa rin tayong pinagbabantaan ng China. Pero hindi po tayo, sabi nga, magpapaduwag sa kanila. Ayan. We will fight them in our own terms. We will fight them in our own way. Hindi man tayo makalaban sa kanila ng harapan pagdating sa kagamitan, but diplomatically and peacefully and through the use of international law, we will do and we will stand up for what is rightfully ours. Yan. Okay? Sige. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa ating Master Control, sila Miss Susan Aison, ang pinakabata po sa aming lahat dito. At nga magde-debut pa lang, malapit pa lang siya mag-debut, no? And of course, sa Wirecast natin, si Hero. And of course, sa audio streaming natin, si Sir Leo. And of course, sa production side, si Step and si Jerome Toledo, ang
mag-partner pagdating sa production. Alright, sige. Maraming salamat po. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Again, antabayan pa rin po nyo sa mga susunod na edisyon ng Global na Tayo. Pero may paalala pala tayo, no? Ngayong April 17, Huwebes Santo, Biyernes Santo, and Sabado de Gloria, off the air po kami bilang pakikiisa sa paggunita at pagpabigay halaga ng Semana Santa o Holy Week. Kasama ang lahat ng himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Yeah. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Again, like, follow, and share Radyo Pilipinas World Service social media apps. Again, magandang araw po sa inyong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!